makukulong na ba si Castro? Inutusan po silang makukulong pero sabi po ng judge, yung kanila pong piyansa ay existing pa o may bisa pa po yung piyansa. Pero kung hindi na nila iakyat sa higher court, kulong na sila. Kaso tsak yan iakyat nila yan. Good day, buds, straight Duterte slate, we need numbers. Correct. Anti-impeachment. Tama po yan, no? Dapat po, pero tuwan-tuwa po tayo dahil nalaglag na po si Tol. Wala na po si Tol sa mga magpapalo. Kaya tuloy-tuloy po natin yan, supportahan lang po natin. Boss Buds, yung July 20 rally sa Luneta, tuloy ba? Wala pong pronouncement na Luneta, wala pong pronouncement. Ang maisog po, TBA, meron po tayo sa 20, pero hindi pa po sinasabi kung saan. Kulang po kayo. Madidismiss po ba si Castro sa Congress? Ayan ang tinatanong, ayan ang dapat natin tanungin, no, sa House leadership. Tama, magandang katanungan, di ba? Dapat bang madismiss si Castro? Kasi may dinismiss sila eh. Dinismiss nila si Tebes eh. Si Tebes nga gusto sa Zoom eh. Pwede naman pala sila mag-hearing ng Zoom, no? Pero dismiss nila sa Tebes. Si Castro ba, di-dismiss nyo rin? Kasi convicted eh. Titignan po natin yung galawan po ng Congress tinggil dyan. Kasi ano po yan eh. Dapat sila magpaliwanag, no? Kung bakit nila hindi di-dismiss. Kasi pwede pala mga-convicted lahat. Boss Bas, nakita mo na live ni TP, interview tungkol sa Pogo. Bigyan nyo ng pansin nyo at i-analyze mo dahil maganda dahil inamin na marami daw ngayon ang illegal na Pogo. Actually, bago pa mag-interview si TP, yan ay analysis natin eh. 'Di ba? Ang nagsabi po niyan yung PAOK CC na meron po silang tinatrabaho na 300 plus na illegal na Pogo. Sabi ko, tapos sinabi na rin ng PACC, before pa magpakita yan si TP, natalakay na natin yan eh. Sinabi pa ng PACC na last year lang yun, naging illegal. 'Di ba? So ibig sabihin, yung buong panahon, ang pagkakaiba po kasi ng legal at illegal, yung legal po, mananagutan ka eh. Pwede kang inspeksyonin eh. Legal ka, nagbabayad ka nga ng buwis eh. Di malamang sa hindi, legal yung mga gagawin mo. Kasi para saan pa magbayad ka ng buwis kung papasukan mo ng karamihan ng gawain. Pero yung the mere fact na sila ay illegal ngayon, the mere fact na sila ay hindi nagpalisensya, ibig sabihin yan, gagawin nila, legal talaga. Ay illegal talaga ang mga gagawin nila dyan. So, hindi po yan naganap sa panahon ni Duterte. Ngayon na po. Doon ako na mumoblema sa mga to. No? Ibig sabihin, kung kahit ba kanino nagsimula yung Pogo na yan, kung saan nyo nakikita, lutasin nyo, tama na yung mga kalokohan na ipapasa nyo lang lahat kay Duterte, ligtas na kayo. Anong uri ng gobyerno yan, no? So, nakita natin na sa paliwanag doon kay TP, yung sinabi nung, hindi ko alam kung taga-PAOK ba yun. Ang paliwanag niya, hindi takot tong mga illegal na Pogo dahil malamya yung ating gobyerno ngayon. Hindi sila takot na maging illegal. Yun po yun, yung pagiging lapse, yung nakikita nila na maluwag ang gobyerno mula sa mga kriminal. Yun po ang nagpapalala ng sitwasyon natin, hindi po yung may Pogo o wala. Call din naman kami. No? Sinasabi rin naman natin na iba ng Pogo. Kung masama na mga pinagagawa, ayaw rin naman nilang iba. Depende yan sa ethics committee kasi. Mag-appeal ang mga teroristang yan.
pwede nila ipalusot na hindi sila action dahil execution pending appeal pa. Yan, ethics committee po talaga, lalo na kung walang pag-amin. Yun yung problema yung hindi nila inaamin yung kanilang mga kasalanan. Good afternoon, Boss Baz. Tanong po kung si Trilling ba sasanib sa PDP at tinanggap ng mga buong buo, iboboto mo pa rin si FPR. Bakit at bakit hindi? Hindi po siya sasanib. Kasi numero 1 niya ang binabanatan si Duterte. Boss, kada privatization ginagawa kasi walang nagbibigay pondo para sa bagong infra na pwedeng mabulsa. Wala po talagang infra Kita nyo ngayon, panay pangako. 2 years na Dapat may mga nakikita na tayo, di ba? Wala. Wala po talaga. Kaya yung sinasabi nila na panay pangako, buti nga may natira pa na tinutuloy sila yung iba nga hindi na maituloy-tuloy. Boss Buds, 5 yusik ni BP nag-resign na rin. Sa DepEd. Dapat lang. Pero tignan nyo, pinagmamalaki nila si Angara, magaling. Si Angara, ano unang mga pahayag ni Angara? Kukonsultahin niya ang Vice President ng Pilipinas para sa mga solusyon ng problema ng DepEd. Di ba? Kaya hindi nyo masabi na wala si Sara Duterte. Balak pa daw ipa-restraining order nila Castro yung mga parents ng mga bata para di makalapit. Alam niyo po, sa batas po, yung mga magulang ang di ba? Basta minor pa yan, magulang pa po yan. No? Ewan. Yan po yung kaya po kailangan sinabi naman sa kanila yan. Yung mga nagtatanong pa po, saan gagamitin ni BP Sara yung hinihingi niya sa DepEd? Sinagot niya ni BP Sara, ayaw nyo lang pakinggan Ayaw nyo lang ilabas sa media. Natatandaan ko pa yung sagot niya rin. Una, para hindi makapag-recruit ang mga katulad ni Castro. Kinakailangan ng intelligence fund. Siyempre, mamanmanan kung yung may mga teacher na katulad ni Castro na dinidirekta niya sabihin si Castro ikalawa, para yung droga hindi makapasok sa mga eskwelahan. Kasi hindi po pwedeng teacher lang yan. Di ba? Dapat may mga binabayaran ka dyan. Halimbawa, nabalitaan itong eskwelahan na to na malaking high school, may mga nagbebenta na ng droga dyan. Dapat may mga intelligence ka na riyan kung sino yung nagbebenta sa barangay o sa syudad. Ayun yun Dalawa, di ba? Anti-insurgency, anti-drugs. At syempre, ikatlo, yung grooming. Grooming ng mga nakakatanda sa school. Pwedeng teacher, pwedeng mga jaguar, hindi lang po teacher. Ang grooming kasi yung pinai-inlove mo yung mga bata, di ba? Ginagamitan mo ng mga stroke na makapangyarihan. Ginugroom mo, tapos magiging akin na, di ba? Madalas ko rin gawin yan dito. Ginagamitan ko na kapangyarihang itim yung aking mga magagandang mga nakikinig. Hindi lang tumatalab. Walang tinatalaban. Ganun po yung grooming, no? Ang grooming po, bigay ka ng bigay, mahirap yung bata, maganda, binibigyan mo ng pamasahe hanggang yung bata na yung kumbaga umasa na sa binibigay mong ayuda. Ayun yung grooming Nag-grooming ako dati ng teacher kong bading. Yung mga ganan, di ba? Kasi si Justin siguro malamang nakikipagharutan madalas sa badingdong na teacher niya. Nabibigyan siya ng ng mga regalo. O kaya nabibigyan ka ng mga allowance. Maano po sa bata yun Madali pong paligayahin yung mga bata, minor de edad. Kahit po hindi minor de edad. Kasi
Senior high school, mga 18, 19, 20 na yan. O, yun po, doon po ginagamit yun, yung confidential fund na masyado ninyong pinasama. Ayan. Convicted na nga si Castro. Yan yung sinasabi ni BP Sara. Yan yung paggagamitan ng mga confidential. Kaya confidential, hindi mo pwedeng sabihin na tinitiktikan namin yung mga teacher. Pwede mo ba i-announce sa DepEd yun? Puta, madedemoralize lahat ng mga badingdong na teacher. Tinitiktikan pala kami nito. Yung mga gwardiya rin, pwede yan eh. Yung mga gwardiya, mga Johnny Baby. Siyempre, kahit na paano kumikita yan Johnny Baby. Oh, medyo pagka wala kang pera, sa akin ka lang. Ha? Oh, kuya, kasi hindi ako pinakakain sa bahay. Oh, sige, ito. Ito, 100. 100, hanggang mahulog na loob ng mga yan. Ganun ang grooming, hindi po rape yun, iba po yung rape. Parang nahuhulog ka dahil, alam mo yung ibig sabihin, yung nahuhulog ka na dahil ang bait ni kuya sa akin, lagi akong binibigyan ng 100. Ang bait naman ni sir, lagi akong may allowance kay sir. Ang bait naman ni ma'am, lagi akong, ganun po yun. Si Arnold Clavio nag-grooming si Sara Balabagan. O yan pinakamagandang halimbawa, di ba? Siyempre, minor de edad eh. Pinasyal sa Luneta. Pinapanood daw siya ng sine. Sa interview ni Balabagan, sino hindi mahuhulog? Probinsyana raw siya. Nalulula siya sa ganda ng Maynila. Boss Bats, may mga general na nag-walk out during meeting ng national security. Napanood ko sa isang vlogger. Opo, yun nga po yung binabalita natin eh. Na kaya lang, kasi boses lang ni Deo Macalmay naririnig ko. Baka uso AI ngayon, di ba? Pero mukhang si General Macanas naman eh, mukhang hindi naman tayo ano pa niyan.